Hi guys! Welcome to 5th generation Hobby Shop. Review testing po tayo. Okay, shoutout po pala kay Sir Mervin of South Cotabato. This is your WE 2011 High Kappa T-Rex. Silver slide, black frame. Semi-automatic. Ito yung kanyang box. Ayan, T-Rex. So, meron po pala tayong available na 4.3 Allosaurus tsaka 3.8 Brontosaurus. This one is 5.1 T-Rex. Yung barrel niya is 5.1. Yung sa Allosaurus is 4.3. Yung sa Bronto naman is 3.8. Okay? Okay, so ito po yung mga kasama, sir, sa unit nyo. 0.23 grams, 4,000 shots. This is Airsoft BBs. Plastic BBs po yan. Okay? So, iba po yung bala ng airgun. Steel BBs naman po yun. Okay? And yung green gas. Number 12. Pwede po kayong gumamit ng 14. Okay lang po yun. Pero much better kung 12 lang. Yung standard. Okay? Maganda yung 14 gamitin nyo pag malamig yung mag. Pag malamig yung mag, lagyan nyo ng 14. Kargahan nyo ng 14. Kasi pag malamig ang mag ng ating mga airsoft, papansin nyo po, humihina po yung blowback niyan. Okay, so mas maganda, malamig ang mag, tsaka masasalpakan or kargahan ng 14. Pero pag normal temperature ang mag, 12 lang po dapat. Okay? So, ito po yung box. Again, this is the box. Yan, silver slide, T-Rex. Made in Taiwan, airsoft gun. Okay? Iba din po yung air gun. Sama natin. The manual. Okay, para makita nyo po yung instruction manual at saka yung parts explosion, scan nyo lang yung code. Okay, and then the magazine, this is 30 rounder capacity po. Huwag nyo lang siyang pupunuin, sir, para spring, hindi agad lalambot. Mounting plate para sa red dot optic. Yan po. Tapos ito yung unit. Okay, this is the 2011 High Kappa. Okay? Okay, this is the 2011 High Kappa T-Rex. Okay, 5.1. 5.1 siya. So, pakita ko lang yung nabanggit ko po kanina na 4.3 and 3.8. Okay, so ito po yung 5.1 standard size barrel. 5.1. Ibig sabihin po, yung haba ng barrel is 5.1 inches. Ngayon, meron po tayong 4.3. Ito naman po yung 4.3. Mas maiksi. Ayan. 4.3 yan. This is the Allosaurus. Ayan. Mas maiksi yung barrel. Pero same lang yung design. Fiber optic. As you can see, parehas lang sila ng grip. Yan. Yung sa ano lang, sa haba ng barrel. And then, meron din po tayong 3.8. This is the Brontosaurus naman. Mas maiksi. Ayan. Mas maiksi siya. Ayan. Ito yung 3.8. 3.8 inches barrel. Kaya po siya tinatawag na Baby High Kappa. 3.8 kasi mas maiksi. Ayan. Tapos yung grip niya mas maiksi din. Kaya this one, yung order ni sir, ay 5.1. Yan yung standard. Yan, 5.1. Yan. Okay. So, bali, lagyan natin ng gas. Bali, ito po, itatago nyo to, sir, ha? Ito yung mounting plate para sa red dot optic nyo. Kung gusto nyo pong maglagay ng red dot optic. Okay. Lagyan natin ng gas. 1, 1001, 1002, 1003. Okay, 3 segundo, upside down. Lagyan lang natin ng dalawang BBs. Tapos, check natin kung ilang EPS. Chronograph tayo. Pero bago tayo mag-chronograph yan, pakita ko lang sa inyo, sir, yung itsura ng T-Rex. Yan. Serrated na yung slide niya, front and rear.
Tapos yung sight niya, fiber optic na siya. Yan. Pati yung front, green. Orange naman sa rear. Tapos, ambidextrous na yung manual safety. Gumagana po yan. Kailangan po nakakasa bago mo siya ma-activate. Yan. Then, pag iangat, safe. Pag ibababa, fire. Okay. Tapos yung pangalawang safety niya, safety features, ito, beaver tail. Pag hindi po ito nadidiinan, kahit kalabitin ko po yan, hindi po yan puputok. Yan. Kasi safety feature niya. Ngayon, pag diininan siya, wala siya puputok. Yan. Automatic po, pag hinawakan nyo, puputok yan. Kasi engage yung beaver tail. Ngayon, pag hinawakan nyo, sir, kailangan hawakan nyo maigi yan. Kasi pag hindi nyo po yan nadidiinan masyado, yung beaver tail niya, ito, pag hindi nyo po nadidiinan masyado yan, di ba, may tendency pwede siyang mag-open chamber. Yan, pag may bala pa. Dapat di siya mag-open chamber, pero pag may bala pa, nag-open chamber siya, no? May bala pa, nag-open chamber. Malamang hindi nyo nadidiinan tong, yung beaver tail. So, kailangan diinan nyo pong mabuti yung beaver tail. Okay? Ngayon, test natin kung ilang EPS. Okay. Yan. Naka-magwell na rin siya. Ang ganda, oh. Yan. Yung markings. Ito yung pinaka dyan. Markings. Yan. 0.45 ECP. Okay. So, testing. Pairing. Lakas, ah. 368.0. Yan. Pakita ko lang sa user, ha, sa screen, na talagang 368.0 yung ating EPS. Yan. 368.0. Okay. Now, isa pa. Isa pa para mag-open chamber yan. Pairing. 369.0. Tumaas pa. Okay, and then yan, sir. Nag-open chamber. Ngayon, may isa po akong tip na ibibigay sa inyo para hindi mapudpud yung slide na yan. Yan, pinagsampahan ng slide stop or slide release. Yan, di ba? Nag-open chamber. Tapos, dyan sasampahin slide release sa may notch na yan. Ngayon, katagalan, pag lagi nyo pong ginagawa ito, yung ganito, release mo na yung magno. Yung ganyan. So, katagalan yan, sir, pag babalik yung slide, ganun ang ginagawa nyo, gagamitin nyo to. Etong part na to, sir, mapupudpud yan. Ito, katagalan, mapupudpud. Kasi pot metals lang ang airsoft, di naman siya real steel eh. Pot metals lang yan, malalambot na metals lang yan. So, katagalan, mapupudpud. So, pag napudpud yan, hindi na siya mag-open chamber. Ba, hindi na siya mag-open chamber. Kasi pudpud na nga. So, it's either magpapalit kayo ng slide. Ayan. Or, hayaan nyo na lang hindi mag-open chamber. Ngayon, para hindi siya mapudpud, pwede nyo siyang lagyan ng recoil buffer or ganito po. Etong slide, bali, pag nag-open chamber, gagawin nyo po, ito, bali, i-pull back nyo lang ng konti. Ayan. So, bali, itutulak ko siya ng konti. Ayan. So, nakikita nyo, gumigit na yung, nasa gitna yung slide release. Ngayon, tsaka ko siya ibababa. Ayan. So, wala silang contact. Kumbaga, hindi sila nagkikiskisan. So, maganda po yun para hindi mapudpod. Then, tsaka, pag nakababa na, tsaka mo siya bibitawan. Ayan. So, every time na mag-open chamber, no? Pag gusto nyong mag-open chamber. Ngayon, kung gusto nyo namang recoil buffer, lagyan, hindi na siya mag-open chamber pag may recoil buffer. Gusto nyo lagyan. Pag gusto nyo lagyan. Kung gusto nyo pong lagyan ng recoil buffer. Ngayon, pag babaklasin naman, lalagyan ng langis or any lubrication or lubricant, ito po, ganito. Ayan. Kumbaga, si-center ko siya dito sa may isang notch, yung may butas. Na isa, yung maliit. Ayan. Tapos, tutulak ko dito sa kabila. Yung lock. Para umangat. Yan na po yung internals. Ngayon, ang lalagyan nyo po ng lube, itong part na to, yung railing, dito. Yung dalawang part na yan. And then, pwede rin dito. Sa gilid lang. Yung, kumbaga yung pinagdadaanan ng metal. Ngayon, pwede nyo ring lagyan yung etong bulb. Etong dalawang bulb, pwede nyo lagyan ng silicone oil. Okay, silicone oil. Basta silicone-based na oil. Wag po kayong gumamit na petroleum-based na oil, kasi medyo malakas po yun. Silicone oil-based lang po na ang gagamitin nyo. Okay? Now, ibabalik natin. Pagbabalik naman, kung gusto nyo lilinisan, lahat po yan na i-strip out. Ibig sabihin po, lahat po yan nababaklas.
Etong rod, yung recoil spring, yung rod, yung barrel, yung hop-up, yung hop-up chamber, hop-up assembly, lahat po yan nababaklas. Pag-aralan nyo po kung paano. Pero kung sa ngayon na hindi nyo pa po alam, nood-nood muna ngayon sa ating mga YouTube at tutorial. Yan, marami naman dyan sa YouTube din. Yan, tapos babalik natin, no? Pagbabalik naman, itong butas, yung dalawang butas na yan, doon mo papasok ito. Yung entry, ito. Pasok mo siya dyan. Then, isi-center mo siya ulit doon sa may butas. Yan. Lalagay mo yung pin or yung slide release, yung slide stop. Then, tsaka mo siya lalak. Ayan. Push mo lang. Yun. Okay na. Ganun lang. Okay? So, ngayon, lagyan lang natin ng bala at saka gas. Proceed tayo sa shooting test. Okay, shooting test tayo, Sir Mervin. This is your 2011 High Kappa T-Rex 5.1 WE gas blowback airsoft pistol. Loaded with 6mm airsoft BBs. Okay, testing. Okay, firing. Okay, open chamber, release the mag. Then, yung tinuro ko po sa inyo kanina. And then, hammer down. Okay? So, Sir Mervin, okay na po ang inyong unit. This is the 2011 High Kappa T-Rex by WE Airsoft Gas Blowback Pistol. If you have more question, message lang sa aming Facebook page. Sa mga gusto pong mag-avail ng unit, ilalagay ko po yung contact information sa comment section. Check nyo na lang po. Okay? Yun lamang po. Thank you and God bless.